Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Dra, Ligaya Santos. Ngayon ay susuriin natin ang paksang, ang kuwento tungkol sa pagkakaroon ng uban. Maraming salamat sa panonood ng aking channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakapopular na usapin, ang kuwento na nawawala ang puting buhok kung maglalagay ka ng luya sa anit. Hindi iyan totoo. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang tunay na sagot. Ilang buwan na ang nakakaraan, may isang pasyente na bumisita sa aking klinika. Siya si Lola Nena, 22 taong gulang. Pagpasok niya ng pinto ng klinika, maingat siyang umupo at sinabing, "Doktora, marami akong iniisip tungkol sa kalusugan ng aking anit nitong mga nakaraang araw. Nag-research ako sa internet at nabasa ko na kung maglalagay ka ng luya sa iyong buhok, mawawala ang iyong mga puting buhok. Totoo po ba iyon?" At sinabi ko kay Lola Nena, "Lola, hindi po iyon totoo. Ang paglalagay ng luya sa buhok ay hindi nakakatulong upang mawala ang mga puting buhok. Sa halip, maaari pa itong makasira sa iyong anit. Sasabihin ko sa iyo ang iba pang mga paraan na tunay na epektibo." Pagkatapos noon, tinanong ako ni Lola Nena, "Kung gayon po, doktora, paano naman po ang itim na linga?" Sabi ng kaibigan ko. "Kung kakainin ko raw ang dinurog na itim na linga araw-araw, makakakita ako ng resulta." Sabi rin nila na maganda ang gatas ng itim na munggo. Kayo ba, mga kaibigan? Mayroon din bang ganitong karanasan? Nakarinig na ba kayo ng mga paraan para mawala ang puting buhok mula sa internet o sa mga kakilala? Luya, itim na linga, itim na munggo, maging katas ng sibuyas. Maraming tao ang sumusubok ng ganitong mga paraan. Ngayon, balikan natin ang kuwento ni Lola Nena. Pagkatapos niyang marinig ang aking sinabi, bumuntong hininga siya at sinabing, "Ay, doktora, kung gayon, ano ang gagawin ko? Noong bata pa ako, talagang itim at makapal ang aking buhok. Ngunit ngayon, sa tuwing tumitingin ako sa salamin, nalulungkot ako at hindi ko matiis." Sa katunayan, nang makita ko ang kanyang mukha habang sinasabi niya iyon, talagang nasaktan ang aking puso. Hindi lamang ito problema sa pagpapaganda, ito ay problema sa self-esteem. Maraming tao ang ayaw makipagkita sa iba dahil sa puting buhok, dahil mukha silang matanda at marumi. Kaya tinanong ko si Lola Nena, "Lola, mayroon po ba kayong ibang sintomas? Pagod po ba kayo nitong mga nakaraang araw? O nangangalay ang inyong mga kamay at paa?" Nagulat si Lola Nena at sumagot, "Naku, doktora, paano niyo po nalaman? Nitong mga nakaraang araw, lalo akong napapagod at madalas nangangalay ang aking mga kamay at paa. May koneksyon po ba iyon sa puting buhok?" Ito na nga, mga kaibigan, ang puting buhok ay hindi lamang problema sa pagpapaganda. Maaari itong senyales na ipinapadala ng katawan. Maaari ityan senyales na may kakulangan sa ilang partikular na sustansya o senyales na may problema sa kalusugan. Sa katunayan, ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang mga taong may kakulangan sa ilang partikular na bitamina ay mas maraming puting buhok, at kapag pinunan ang mga sustansyang iyon, may mga ulat na nagbabago ang kulay ng bagong tubo na buhok. Kung gayon, maiisip ninyo, kung gayon, kung kakainin ko lang ang mga sustansyang iyon, hindi ba sapat? Sandali, hindi ganoon kadali. Mahalaga ang mga sustansya, ngunit kailangan mo munang malaman kung anong pagkain at gaano karami ang dapat mong kainin, anong mga gawi sa pamumuhay ang dapat mong baguhin, at higit sa lahat, anong mga gawain ang hindi mo dapat gawin. Kamakailan, isang kahangahangang resulta ng pananaliksik ang inilathala sa isang nangungunang siyentipikong journal sa mundo. Ang mga selula na gumagawa ng puting buhok ay hindi pala namatay, kundi natutulog lang. Ibig sabihin, maaari silang magising muli kung tama ang mga kondisyon. Kaya sinabi ko kay Lola Nena, "Lola, may paraan po. Sasabihin ko po sa inyo ang paraan. Ngunit, kailangan niyo munang ihinto ang ginagawa niyo." Nagningning ang mga mata ni Lola Nena at nagtanong, "Talaga po, doktora? Kung gayon,
Ano ang dapat kong ihinto at ano ang dapat kong gawin? Iyon na nga, ito ang kailangan ninyong iuwi mula sa araw na ito. Hindi haka-haka kundi ang tunay na sagot. Kung anong mga sustansya ang kailangan at higit sa lahat, anong mga mapanganib na gawain ang dapat ninyong ihinto ngayon. Sasabihin ko ang lahat sa inyo ngayon. Kung excited kayo sa video ngayon, pindutin lang ang like button ngayon. Ang isang click ninyo ay malaking tulong sa akin upang makagawa ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon sa kalusugan. At lubos akong magpapasalamat kung mag-iiwan kayo ng 2 salita sa comment na excited. Mga kaibigan, ang mga sasabihin ko sa inyo ngayon ay hindi ninyo dapat gawin. Una, huwag maglagay ng luya sa anit. Ang luya ay naglalaman ng gingerol. Ang gingerol ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo, kaya may magandang papel ito sa loob ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit umiinit ang katawan kapag umiinom ng ginger tea, ngunit ang problema ay, ano ang mangyayari kung direktang ilagay ang gingerol sa anit? Nakakagulat. Ang gingerol ay isang sangkap na pumipigil sa paggawa ng melanin. Ginagamit ng industriya ng kosmetiko ang sangkap na ito sa mga pampaputi na produkto upang paputiin ang balat. Ngunit ano ang mangyayari kung ilalagay ito sa buhok? Nilalayon mong gawing itim ang buhok sa pamamagitan ng paglalagay nito. Ngunit sa halip, pinipigilan nito ang melanin. At nagkakaroon ng kontraepekto. Bukod pa rito, ang luya ay isang pagkain na may malakas na stimuli. Maaaring magdulot ito ng pamamaga kung direktang ilagay sa anit. Kung maglalagay ka ng ginger pack araw-araw, maaaring magkaroon ng pulang batik sa anit, mangati, kumikirot, at magkaroon ng balakubak. Pangalawa, huwag mag-akala na sapat na ang pagkain ng itim na pagkain. Maraming tao ang nag-iisip ng ganito. Kung kumain ng itim na linga, magiging itim ang buhok. Kung kumain ng itim na munggo, makakakita ng resulta. Sapat na ang pagkain ng black sesame porridge araw-araw. Bakit nila naiisip yan? Dahil naniniwala sila na dahil itim ang kulay, magiging itim din ang buhok. Ngunit mga kaibigan, hindi ganoon kasimple ang paggana ng ating katawan. Ang pagkain ng itim na pagkain ay hindi nangangahulugan na ang kulay na iyon ay direktang pupunta sa buhok. Nagiging orange ba ang buhok kung kumain ng maraming carrots? Nagiging berde ba kung kumain ng spinach? Hindi ba? Ang dahilan kung bakit maganda ang itim na linga o itim na munggo ay hindi dahil sa kulay nito. Ito ay dahil sa mga partikular na sustansya na naroroon dito. Sasabihin ko sa inyo ang mga sustansyang iyon sa bandang huli. Sa ngayon, tandaan lamang ito. Hindi lahat ng itim ay automatikong maganda. Sa katunayan, maraming tao ang kumakain lamang ng itim na linga araw-araw at hindi nakakakita ng anumang resulta dahil hindi sapat ang dami ng sustansya na naroroon sa itim na linga. Bukod pa rito, kailangan din nating isaalang-alang ang absorption rate. Pangatlo, huwag masyadong madalas gumamit ng hair dye. Kapag nakita mo ang puting buhok, gusto mo agad itong itago, hindi ba? Kaya nagpapahid ka ng hair dye minsan sa isang buwan o ang ilan ay 2 beses sa isang buwan. Ngunit ito ay lubhang mapanganib. Ang hair dye ay naglalaman ng kemikal na tinatawag na hydrogen peroxide. Ito ang gumagawa ng pagbabago sa kulay ng buhok. Ngunit ang problema ay inaatake ng kemikal na ito ang mga melanin cells sa follicle ng buhok. Kung mas madalas kang magpapahid ng hair dye, mas mabilis masisira ang mga melanin cells. Kung gayon, ano ang mangyayari? Sa ngayon, nagpapahid ka ng hair dye upang itago ang puting buhok. Ngunit sa huli, mas maraming puting buhok ang tutubo ng mas mabilis. Nagsisimula ang isang masamang siklo. Ganoon din si Lola Nena. Nagpapahid daw siya ng hair dye 2 beses sa isang buwan. Ngunit sa tuwing nagpapahid siya ng hair dye, pakiramdam niya ay mas mabilis na lumalabas ang puting buhok. Kaya ang pagitan ng pagpapahid ng hair dye ay lalong bumibilis. At sa huli, naging sensitibo rin ang anit niya na naging isang masamang siklo. Pang-apat, huwag bunutin ang puting buhok.
Ngunit kapag patuloy mong binubunot ang buhok, masisira ang follicle ng buhok. Kung gayon, sa huli, maaaring hindi na tumubo ang buhok sa lugar na iyon. Maaari itong humantong sa pagkalagas ng buhok na mas malala kaysa sa puting buhok. At isa pa, nakarinig ka na ba ng sabi-sabi na kung bubunutin ang puting buhok, mas marami ang tutubo? Hindi ito totoo. Hindi ibig sabihin na kung bubunutin ang isa, marami ang tutubo. Ngunit may sapat na dahilan upang hindi ito bunutin dahil sa pinsala sa follicle ng buhok. Ngunit mga kaibigan, mayroon ba kayong ganitong mga sintomas? Mabilis na dumami ang puting buhok sa maikling panahon. Ang puting buhok ay tumutubo ng bilog sa isang partikular na lugar, palaging pagod at madalas giniginaw. Madalas nangangalay ang mga kamay at paa at may sintomas ng anemia. Kung mayroon kayong ganitong mga sintomas, maaaring hindi lamang ito simpleng puting buhok. Kung mayroon kayong hypothyroidism, maaaring bumaba ang function ng melanin cells na magdulot ng mabilis na pagtubo ng puting buhok. Ganoon din sa diabetes, lalo na ang vitiligo, isang sakit kung saan ang puting buhok ay nagtitipon sa isang lugar. Ang balat ay nagiging puti rin. Ito ay isang autoimmune disease, kaya kailangan ng pagkonsulta sa isang espesyalista. Mabuti na lang, walang ganitong sakit si Lola Nena. Sandali, ibabahagi ko sa inyo ang isang istatistika. Sa medikal na larangan, mayroong tinatawag na 55-55 rule. Ibig sabihin, 50% ng populasyon na may edad 50 ay magkakaroon ng 50% ng kanilang buhok na magiging puti. At ang oras kung kailan lalabas ang puting buhok ay higit sa 90% na tinutukoy ng genes. Kung maagang pumuti ang buhok ng iyong mga magulang, malaki ang posibilidad na mangyari din iyon sa iyo. Ganoon din si Lola Nena. Ang kanyang ina ay pumuti na ang buhok noong nasa early 50s pa lang. Kaya, kung ito ay genes, tapos na ba ang lahat? Hindi. Mayroong magandang balita dito. Kamakailan, isang kahangahangang pag-aaral ang inilathala sa Nature, isang nangungunang siyentipikong journal sa mundo. Ito ay natuklasan ng mga mananaliksik mula sa New York University. Ang mga melanin cells ay hindi pala namatay, kundi huminto lamang. Parang isang elevator na na-stuck sa gitnang palapag at hindi gumagalaw. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung tama ang mga kondisyon, maaari nating gisingin muli ang mga selulang ito. Lalo na ang puting buhok na dulot ng kakulangan sa nutrisyon ay maaaring bumalik sa pagiging itim kung mapunan ang nutrisyon. Mga kaibigan, muli kong ire-recap ang 4 na gawain na sinabi ko kanina. Paglalagay ng luya, pagkain lamang ng itim na pagkain, madalas na paggamit ng hair dye, at pagbunot ng puting buhok. Huwag na huwag gawin ang 4 na ito. Ibahagi ang video na ito sa mga taong nag-aalala tungkol sa puting buhok. Ang isang pagbabahagi ninyo ay maaaring maging malaking tulong sa isang tao. Ngayon, ito na ang nilalaman na pinaka-interesado kayo. Ano ang gagawin at paano ito gagawin? Mula ngayon, sasabihin ko sa inyo ang mga paraan na maaari ninyong simulan ngayon. Handa na ba kayo para sa pagtatala? Una, kumain ng sapat na vitamin B12. Ang vitamin B12 ay isang pangunahing sustansya na nagpapabilis sa paggawa ng melanin. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala noong 2018, natuklasan na 55% ng mga taong may kakulangan sa vitamin B12, lalo na ang mga pasyente na may pernicious anemia, ay nakaranas ng puting buhok bago ang edad 50. Ang vitamin B12 ay gumaganap ng papel sa paggawa ng red blood cells at pagtulong sa melanin cells na gumana ng maayos. Dapat kang kumain ng hindi bababa sa 4 micrograms bawat araw. Anong mga pagkain ang naglalaman ng marami? Karne, isda, itlog at mga produkto ng gatas? Upang maging mas tiyak. Ganito, kung kumain ka ng 2 itlog sa umaga, makakakuha ka ng humigit kumulang 1.5 micrograms. Kung kumain ka ng 1 piraso ng oily fish tulad ng mackerel o Spanish mackerel sa tanghalian, makakakuha ka ng humigit kumulang 3 micrograms.
Kung kumain ka ng isang maliit na plato ng beef sa gabi, makakakuha ka ng karagdagang 2 micrograms. Ngunit ang mga vegetarian o matatanda na may mahinang digestive function ay maaaring hindi sapat ang nakukuha sa pagkain lamang. Lalo na ang mga taong may atrophic gastritis ay hindi maganda ang absorption ng vitamin B12. Sa ganitong mga kaso, magandang kumuha ng vitamin B12 supplement. Maaari kang pumunta sa botika at humingi ng vitamin B12 supplement. Pangalawa, kumain ng mga pagkaing mayaman sa tanso. Naalala ninyo ang kwento ko tungkol sa itim na linga? Sasabihin ko sa inyo ngayon ang tunay na dahilan kung bakit maganda ang itim na linga. Ang tanso ay isang pangunahing sangkap para sa enzyme na tinatawag na tyrosinase. Ano ang ginagawa ng enzyme na ito? Ito ang makina sa pabrika na gumagawa ng melanin. Kung walang tanso, hindi gagana ang makinang ito. Gaano man karaming iba pang sustansya, kung walang tanso, hindi gagawa ng melanin. Kaya lumabas ang sabi-sabi na maganda ang itim na linga at itim na munggo. Hindi dahil itim ang kulay nito, kundi dahil mayaman ito sa tanso. Ang mga pagkaing mayaman sa tanso ay ang mga sumusunod: crab meat, almonds, lentils, peanuts, beef liver, at itim na linga. Maganda kung kakain ka ng humigit kumulang 5 piraso ng almonds araw-araw. Maganda rin kung kakain ka ng kaunting mani bilang merienda. Kung kumain ka ng steamed clams o crab dishes 2 o 3 beses sa isang linggo, makakakuha ka ng sapak. Pangatlo, pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo sa anit. Habang tumatanda, nababawasan ang daloy ng dugo sa anit. Kung gayon, gaano man kaganda ang mga sustansya na kinakain, hindi ito makakarating sa follicle ng buhok. Kaya mahalaga ang pagmamasahe sa anit. Simple lang ang paraan. Maglaan ng 5 minuto bawat gabi bago matulog. Gamitin ang dulo ng iyong mga daliri upang dahan-dahang pindutin at bitawan ang anit. Gawin ito ng pantay-pantay mula sa harap ng buhok hanggang sa likod. Huwag pindutin ng masyadong malakas. Pindutin lang sapat para maging komportable. At huwag maglagay ng luya sa anit. Uminom na lang ng ginger tea. Ang pag-inom ng ginger tea ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo. Maganda kung iinom ka ng 1 tasa ng mainit na ginger tea araw-araw. Maaari mong hiwain nang manipis ang luya at ibabad sa mainit na tubig. Pang-4, protektahan ang iyong sarili mula sa UV rays. Maraming tao ang hindi nakakaalam, ngunit ang UV rays ay nakakaapekto rin sa anit. Kapag nalantad ka sa UV rays, mabilis na dumarami ang hydrogen peroxide sa anit. Kung gayon, ang melanin ay mapaputi at mas mabilis na lalabas ang puting buhok. Simple lang ang solusyon, magsuot ng sombrero. Lalo na kapag lalabas ka sa tanghali, mas maganda kung magsuot ka ng sombrero na may malawak na brim. Kapag naglalaro ng golf, nagha-hiking, o naglalakad, laging magsuot ng sombrero. Ito lang ay makakatulong na mapabagal ang pagtubo ng puting buhok. Pang-5, tigilan ang paninigarilyo. Ang mga naninigarilyo ay 2.5 beses na mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng puting buhok bago ang edad 30 pa. Ang usok ng sigarilyo ay direktang umaatake sa melanin cells ng follicle ng buhok. Kung nagsisimula nang magkaroon ka ng puting buhok, dapat kang huminto sa paninigarilyo ngayon. Ito ay para maiwasan ang mas mabilis na pagtubo ng puting buhok. Ngunit mga kaibigan, mayroon akong isang nakakatuwang balita para sa inyo. Noong Oktubre 2020, inilabas ng mga mananaliksik mula sa Tokyo, Japan, ang isang kahangahangang resulta ng pananaliksik. Ang proseso ng pagtubo ng puting buhok ay maaaring isang mekanismo ng depensa ng ating katawan upang labanan ang kanser. Kapag nangyari ang pinsala sa DNA, ang ilang melanin cells ay kusang humihinto sa paggawa ng pigment at namamatay. Ito ang puting buhok. Sa kabaligtaran, kung patuloy itong dumarami habang may pinsala, maaari itong maging kanser sa balat. Kaya, ang puting buhok ay maaaring isang bakas ng paglaban ng ating katawan sa mga cells ng kanser. Siyempre,
Hindi ibig sabihin na hindi ka magkakaroon ng cancer kung mayroon kang puting buhok. Ngunit maaari itong maging patunay na gumana ng maayos ang sistema ng depensa ng ating katawan. Kaya, hindi mo kailangang tingnan ng masyadong negatibo ang puting buhok. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang 3 buwan na routine na pinagsama-sama ang lahat ng ito. Araw-araw, paggising mo, uminom ng vitamin B1 supplement at kumain ng 2 itlog para sa almusal. Sa tanghalian, kumain ng oily fish o beef. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, kumain din ng crab o clam dishes. Sa merienda sa hapon, kumain ng 1 dakot ng almonds, humigit kumulang 20 piraso. Pagkatapos ng hapunan, uminom ng 1 tasa ng mainit na ginger tea. Bago matulog sa gabi, magmasahe ng anit sa loob ng 5 minuto. At kapag lalabas ka sa araw, laging magsuot ng sombrero at tigilan ang paninigarilyo simula ngayon. Ito na ang lahat. Hindi ba komplikado? Ngunit kailangan mong gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan. Ang bilis ng pagtubo ng buhok ay humigit kumulang 0.1 centimeter bawat buwan. Kaya kailangan ng oras upang makita ang resulta. Sinunod din ni Lola Nena ang pamamaraang ito. Sa unang 2 linggo, wala raw siyang nakitang pagbabago. Ngunit pagkaraan ng 1 buwan, nagsimula siyang makaramdam na gumaganda ang kanyang anit. Nabawasan din ang pangangati at pakiramdam niya ay dumadaloy ang dugo. At pagkaraan ng 3 buwan, tinawagan ako ni Lola Nena. Tumingin daw siya sa salamin at may nakitang kakaiba sa ugat ng kanyang buhok. Hindi raw ito ganap na naging itim, ngunit mas lumalim daw ang kulay nito kaysa dati. Kaya ninyo rin ito. Kung nagawa ni Lola Nena, wala kayong dahilan para hindi magawa. Simulan ninyo ngayon. Hindi bukas kundi ngayon. Buksan ang refrigerator ngayon at tingnan kung may itlog. At planuhin ang almusal bukas na may itlog. Kung dadaan kayo sa botika, bumili ng isang vitamin B12 supplement. Kung pupunta kayo sa grocery, ilagay ang 1 pakete ng almonds sa inyong cart. At mag-iwan ng 2 salita sa comment na simula. Ipakita ang inyong determinasyon na simulan ito ngayon. Mas maganda kung susuportahan ninyo ang isa't isa sa mga nag-iiwan ng komento. Mahirap kung mag-isa, ngunit mas madali kung sama-sama. Mga kaibigan, ang puting buhok ay natural na lumalabas habang tumatanda. Hindi ito maiiwasan. Ngunit ang mas mabilis na paglabas nito dahil sa kakulangan sa nutrisyon ay maaari nating pigilan. At sa mga puting buhok na lumabas na, kung ang sanhi ay nutrisyon, maaari itong ibalik. Huwag mag-aksaya ng oras sa mga hindi napatunayang pamamaraan at gawin ang mga pamamaraan na scientifically proven na sinabi ko sa inyo ngayon. Ngayon, para sa huling bahagi, ibubuod ko kung ano ang nangyari kay Lola Nena at ang aking payo sa inyo. Simulan ko sa ending ng kwento ni Lola Nena. Masigasig niyang sinunod ang mga pamamaraan na sinabi ko sa kanya. Araw-araw, 2 itlog sa umaga, vitamin B12 supplement, 1 dakot ng almonds, 1 tasa ng ginger tea, at walang palya ang pagmasahe ng anit bawat gabi. Laging siyang nagsusuot ng sombrero kapag lumalabas. Pagkaraan ng 4 na buwan, bumalik sa akin si Lola Nena, ngunit talagang maliwanag ang kanyang mukha. Pagpasok niya sa klinika, sinabi niya, "Doktora, masaya na akong tumingin sa salamin ngayon. Hindi pa naman ganap na itim, pero sigurado akong iba na ang bagong tubo na buhok. Mas matingkad ang kulay at pakiramdam ko ay mas matibay ang buhok." Sinuri ko ang anit ni Lola Nena at totoo nga, ang kulay ng buhok sa ugat na bagong tubo ay mas matingkad kaysa dati. Sinabi ni Lola Nena noon, "Doktora, lubos akong nagsisisi. Kung sinunod ko lang ang inyong payo noon pa, mas mabilis sana akong gumaling. Pero salamat at nalaman ko ngayon. Kung gayon, ibubuod ko ang sinabi ko sa inyo ngayon sa 3 linya. Tandaan ninyo ito. Una, walang epekto ang ginger pack, ang vitamin B12 at tanso ang sagot. Pangalawa, kung ang puting buhok ay dulot ng kakulangan sa nutrisyon, maaari itong ibalik. Pangatlo,
Ang puting buhok na genetic ay hindi maiiwasan, ngunit posible ang pag-iwas at pagpapabagal. Ito lang ang tatlong bagay na dapat ninyong tandaan. Ang ating katawan ay hindi isang makina. Hindi ito nagbabago sa loob lamang ng isang araw. Kailangan ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng hindi bababa sa 3 buwan upang makita ang pagbabago. At ang pagbabagong iyon ay hindi dramatiko. Dahan-dahan itong gumagaling, ngunit iyan ang totoo. Ito ay isang paraan na pinatunayan ng agham, mga kaibigan. Ang pagtanda ay natural. Ang pagtubo ng puting buhok ay natural din. Hindi ito nakakahiya. Ngunit ang pagtanda ng malusog ay ating pagpili. Kumain ng vitamin B12, kumain ng mga pagkaing mayaman sa tanso, magmasahe ng anit, magsuot ng sombrero, at tigilan ang paninigarilyo. Ito lang ang lahat. Hindi ito mahirap. Simulan ninyo ang isa-isa ngayon. At pagkaraan ng 6 na buwan, 1 taon, kapag tumingin kayo sa salamin, maaalala ninyo ang araw na ito. Maiisip ninyo, mabuti na lang at sinimulan ko noon matapos mapanood ang video na iyon. Ganoon din si Lola Nena. Kaya huwag kayong magsisi sa huli. Simulan ninyo ngayon. Kung nakatulong ang video ngayon, pindutin ang like button. Mag-subscribe at i-activate ang notification bell. At ibahagi ang video na ito sa mga taong nag-aalala tungkol sa puting buhok, sa mga taong gumagamit ng luya, at sa mga taong kumakain lamang ng itim na linga. Ang isang pagbabahagi ninyo ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao at mag-iwan din ng komento. Kung sisimulan mo ngayon, mag-iwan ng 2 salita na simula. Kung nagsasagawa ka na, mag-iwan ng 3 salita na nagsasagawa na. Kung mayroon kayong mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong. Babasahin ko ang lahat at sasagutin ko. Maraming salamat sa panonood ng mahabang video ngayon. Lubos kong sinusuportahan ang inyong malusog na pagtanda. Sa susunod na video, babalik ako na may mas kapakipakinabang na impormasyon sa kalusugan. Magpakalusog kayo, mga kaibigan.